So, magandang gabi pong muli sa mga kasamahan natin sa industriya ng LPG. Ito pong muli si Mang Turing ng Bigas LPG Store na matatagpuan po sa North Caloocan, no, Camarin. So, ngayon ay pagpapatuloy po natin yung nasimulan natin na pagpapaliwanag sa bagong batas na nilagdaan ng ating Pangulong Duterte, yung Republic Act number 11592 na known as LPG Industry Operations Act, no? Under Section 1, sinasabi po, this act shall be referred to the LPG Industry Regulations Act. So ulitin po natin, ito po ay ito pong batas ngayon ay ingay sa mga kasamahan natin ngayon, no? Ito ngayon yung dumadagundong na usapin sa mga kasamahan natin sa hanap buhay, lalo na itong mga dealers, outlet owners, at hindi lang yan, including itong mga auto LPG outlets, no? Yung alam naman natin na ang ating mga sasakyan ay gumagamit din ng LPG upang ito ay mapatakbo. So lahat yan ay apektado, no? Mula doon sa pag-i-import hanggang sa pagbebenta, mula doon sa pagbili hanggang sa pag-deliver, yan po ay sinasakop ng batas na ito, no? Bagamat hindi pa nagpapalabas ng IRR, nagbigay na po ng paunang impormasyon at naglakad na ang ating ahensya o mga representante ng ahensya ng gobyerno na naatasang magpatupad o magpapatupad ng batas na ito upang maipaalam na sa mga, lalo na sa mga refilling plant, yung kanilang mga duties and responsibilities under the law kung paano i-monitor ang operasyon ng industriya ng LPG. Dahil alam naman natin na isa sa mga dahilan ng kabi-kabilaang sunog, no? Ang pag-operate ng LPG, no? O sabihin na natin na yung LPG tank mismo. So ayan po ang pinakadahilan ng batas na ito. So nung nakaraan, nung unang araw ay pinaliwanag po natin yung Section 1 and Section 2, no? So napakasimple lang, no? Yung Section 1 ay tumutukol sa kung anong batas po ito, no? Ito nga ay tinatawag na LPG Industry Regulations Act. Okay? So mga kapatid, nais ko lamang pong linawin sa inyo, mga kasamahan sa hanap buhay, na wala po akong layuning manakot, ano? Na wala po tayong layuning manligalig, kundi ang pinakalayunin po natin ay matulungan ang lahat, lalo na ang households. Kasama na rin po dyan yung mga kusinero, kasama na po dyan yung may bahay na siyang end user, no? Na bumibili ng mga LPG tanks sa kanilang mga suking LPG dealers or outlets, no? Ganun din, siyempre, para na rin po, no? Baka po may mga nakatutok po sa atin sa mga empleyado po ng mga refilling plants, no? At para maipaliwanag na rin nila at maintindihan nila yung pagdating ng RA 11592 na tinatawag, kung ano nga ba ang magiging pagbabago ng LPG industry pagdating po ng batas na ito, no? So ang Section 2 po ay tumutukoy sa deklarasyon ng polisiya, no? Yan naman po ay sa paggawa ng bill, no? Huwag na ho nating intindihin yan. Ang sinasabi niya, naturalmente, na ang layunin po ng pag-aakda ng batas na ito ay upang protektahan ang interest ng end user at ang pangkalatang kapakinabangan. Laging naman ganun po, no? Wag niyo na tayong malilito. Laging ganun po ang objektibo o layunin ng gobyerno, no, o pamahalaan
ang protektahan ang interes ng kanyang mamamayan o yung citizenry, no, yung pangkaratang kapakinabangan. At layunin din ng batas na ito na tumukoy ng mga pamantayan sa pagpapagana, pagpapatakbo, paghawak sa lahat ng LPG industry nga po. Okay? So, tumungo na po tayo doon sa... Alright, so, madalian lang for review purposes, ano? Under Section 2, Paragraph A, ay sabi nga, so dahil ang layunin ng batas po na ito, base sa Declaration of Policy, ay sa pangkalatang kapakinabangan at protektahan ng interes ng mga end users, A, para mag-institute ng reforms in the existing standards of conduct and codes of practice for the liquefied petroleum gas. Yan. Umano ng mag-establish o gumawa, magtakda o mag-akda, sabi natin, no? Ng pamantayan sa at mga rules and regulation, mga codes of practice, no? Magtatakda sila ng ganyan, mga code of practice. So walang pinag-iba yan, ano? Pagka lahat may kanya-kanya, nagkakanya-kanya ng diskarte, ang nalalagay po sa panganib ay ang end user talaga. No, dahil hindi na nagkakaroon ng magandang competition, no? Bali pera sa pera na lang siguro, no? Nako-compromise na po yung safety ng end users. So yun po ang layunin. Under paragraph B, tinitiyak po yung kalusugan, yung kapaligiran, no? At seguridad sa pamamagitan ng pagtatakda ng kalidad na pamantayan ng mga sumusunod. Magtatakda siya ng kalidad na pamantayan ng mga sumusunod. Ayan, ulitin po natin Natalakay na po natin ito nung una, pero para sa inyong review. 1. Importing, refining, storing, exporting, refilling, transportation, distribution, and marketing of LPG. So, sa madalit salita, ano po ito, no? Kasama na dyan yung pag-import, pag-refill, no? Pag-refine. Okay, pag-import, pag-refill, pag-refine, pag-store, no? Ano ba yung pag-store sa Tagalog? Yung paano ba natin itinatago ito? Pag-imbak, yan. Pag-exporting, refilling. Obviously, ang refilling sa mga planta po ito, no? Hindi lang sa planta. At sa refilling, sa paglabas po ng IRR, matitiyak po natin dyan kung paano yung code or standard of refilling the cylinders. Hindi lang cylinders, pati yung storing naman, tutukoy din po dyan yung sa mga outlets, sa mga facility ng LPG, sa mga planta. No? How do they observe the proper storage of LPG products, no? And other devices na ginagamit in refilling LPG. Okay? So likewise, in advance, kaugnay rin dyan yung storing na ginagawa ng mga big establishments na gumagamit ng pipeline system. So yan din po. So matatalakay din po yan at tiyak po na masasabi yan sa IRR kung paano nila dapat i-observe yung mga bagay na ganyan, no? Pag-store ng kanilang mga LPG for their own use or consumption. Alright. So, punta na po natin yung Section 3. Punta na po natin ang Section 3 dahil natapos po tayo ng Section 1 and Section 2. Ngayon po, ay wag ho kayong malilito at maliligaw. Ang pinag-uusapan pa rin po natin ay yung maingay na Republic Act 11592 known as LPG Industry Regulations Act. Okay, under Section 3, ito po, yung scope and application, yung sakop at aplikasyon. Okay? Puntahan natin. Ano bang sakop ng batas na ito at ano bang aplikasyon ng batas na ito? Titignan po natin, ano? Pero take note, wala pa po tayo sa implementing rules and regulations, hindi pa po lumalabas, ano? At kung meron man, malamang hindi pa naman nila ipinapublish, no? So, pinag-uusapan pa lang natin is
the general law, no? Yung batas mismo. Okay? So, under Section 3 ng RA 11592, yung pong scope and application, this act shall apply. Ang batas na ito ay, ano ba sa Tagalog mag-i-apply? Ito ay gagana. Ito ay aapekto. Ito ay ipatutupad. Ayan, no? Ito, ulitin natin. Ang batas na ito ay maipatutupad o ipatutupad. Ito. A. Saan? Importing. Inulit na naman, no? Refining, storing. Ito po yung pinaka main core ng batas na ito na i-regulate niya. Mga outlet, mga refilling plant, no? Mga plant owners. Ang batas na ito, ito ang pinaka-main core ng kanyang gagawin ng IRR. Ito, importing, refining, storing, exporting, refilling, transportation, distribution, and marketing of LPG. So, malamang sa malaman, naiintindihan na natin ito. Ano ba, saan ba sisipa itong batas na ito? Sino ba ang mga matatadyakan na ito? Ayan, yung pag-i-import. Paano bang pag-i-import? Yung pag-angkat mula doon sa ibang bansa, patungo dito sa ating bansa para sa general market, no? So, refining. Ito sa mga planta pa rin po ito. Mga bilyonaryo po, yung may-ari po ng planta na bumibili ng bulk at nagre-refine ng LPG. Kasi siyempre, ito binibili po ito, nire-refine pa ito according doon sa use. Okay? Alright. So, wag na muna nating pag-usapan technically how the LPG, yung composition po ng LPG. Hindi ho ako, eksperto. Alright. Storing. Ito pong napaka-exciting, no, na usapin. Yung storing o pag-iimbak o pagtatago o storing nga, no? Yan. So, sino ba yung mga nag-i-store? Sino ba yung mga nag-iimbak? Sino yan? Siyempre, yung mga malalaking refilling plant, nag-iimbak sila yan, ang mga kanilang mga LPG. No? Sino pa? Obviously, yung mga dealer, yung mga outlet, bumibili yan ng mga cylinder tank. Paano nila ini-imbak? So, ang tanong dito is how they store their cylinders or LPG tanks. Hindi pwedeng mawala o matakel at yung physical structure ng iyong storage. Yan. So, it will pass through the scrutiny of a particular agency na in charge in the inspection of this storage. Kaya medyo ihanda na po natin. Tayo pong mga bago sa, katulad ko, mga bago sa hanap buhay na ito, ay pilitin na po natin na ihanda yung ating tindahan sa madalit salita, na pag-iimbakan ng ating na mapapasa doon sa pamantayan ng let's say Department of Energy, no? So sila po ay magtatakda ng pamantayan. Ang layunin is to regulate. Okay? Why? For the interest of end users protection, for the protection of end users. Lagi po 'yan. Okay? So ano pa? Exporting. Okay, huwag na nating pag-usapan yung exporting. No? Sila na po 'yan. Refilling. Ang refilling po ay ang concern po ngayon, may concern po nito is si household, si outlet at saka yung refilling plant. Paano papasok yung protection at saka yung danger? Paano papasok yung danger dito in the manner or mode of refilling? Siyempre po, no, marami pong mga malpractices diyan. Bumibili po ng 50 kg, tapos ililipat po yan sa mga maliliit na 2.7, etc. Parang sa pagsasaka.
o pag-garden. Ang tawag doon ay backyard gardening. So, ay hindi rin po natin masisisi magkaminsan, ano? Dahil sa kagustuhan na madagdagan nga yung kanilang take home o yung kita o yung profit. So yun ngayon ang masama, no? So pag hindi nakita yan at hindi na-regulate yan, ang nanganganib po ay ang mga end users. Okay, yung refilling. So hindi lang yun. I'm just telling you some sort of malpractices, ano? Okay. So ano pa? Yung mga kulang-kulang ang timbang. Beware po sa mga ito na rin po ay pagkakataon na rin po natin para okay lang naman po na kulang ang timbang eh. Pero ang mabigat po noon babayaran pa rin ni end user yung kakulangan at palalabasin na kumpleto ang timbang. So, this is in between the outlet outlet as dealer doon sa refilling plant. Okay? So, which is bahagi po yan ng re-regulate ng batas po na ito. Siyempre, that is an act of what? That is an act of fraud. That is an act of theft. That is an act of what? Mali po yan eh. No? Niloloko po natin yung mga end users. Niloloko po natin yung users. So, nagkakaroon po ng unfair competition, no? As unfair doon sa mga sumusunod ng tama sa timbang, sumusunod ng tama sa negosyo. So, ang is inaatake nila yung kahinaan at pangangailangan ng taong maliliit. Okay? So, paumanhin po ito po ay para sa kaliliwanag ng lahat po ng aking tagapakinig at nanonood po ng video na ito. Wala po tayong pinatatamaan dito, no? Pinag-uusapan lang po natin kung ano pa nga ba sinasabi ng batas na ito. Ano nga ba yung nasa isipan ng mayakda na ito? Bakit nga naisipan yan, no? Alright. So, importing, refining, storing, okay? Refilling, transportation, distribution. Ayan. Doon muna ako sa outlet at saka sa dealer. So, malamang at sa malamang na pag-uusapan po dyan at i-regulate po dyan yung mga motor vehicles, mga sasakyan na ginagamit natin upang ay ibiyahe o i-transport o i-deliver ang ating mga LPG from the refilling plant papunta doon sa outlet, papunta doon sa end users. So, ano kaya ang nakita? Siguro nakasilip yung may akda ng batas na ito, nakakita siya halimbawa ng isang doon na lang sa single motorcycle. Paano ba ginawa yung kulong-kulong? May mga makikita ka dyan, no? Nakakala mo pampasaherong jeep at namumulaklak doon sa Baguio, no? Nakandami nakasabit sa kanyang which is nalalagay po sa peligro ang of course ang nalalagay po sa peligro ang mga tao. Imaginein mo, no? Na basta na lang walang pag-iingat ang kanyang pagta-transport noong LPG na yon. So, pwedeng malamang sa malamang i-regulate dyan at magtatakda din dyan. Ano nga ba? Paano nga ba ang disenyo ng kulong-kulong o yung carrier? So, carrier, ano bang mapa-elf ito, mapa-sidecar ito, o tricycle or tri-bike. So, titignan po natin kung makikita, yan malamang yan po ay matatakil po yan sa IRR kung ano po yung mga bawal, ano po yung pwede. Okay? So, katulad po ng nasabi ko sa inyo, ihanda na po natin yung ating mga transportation equipment kung in any case paglabas po ng IRR, ano nga ba ang gusto nilang mangyari sa ating carrier na yan o sa ating mga transportation vehicles. Distribution. Ayan. So,
Ito medyo paano ba ang distribution po nito, no? Yung kanilang mga LPG cylinders, no? Mga kapatid, medyo ano ako dito sa distribution, no? I-research ko pa ito. Mahirap magsalita na maaaring maligaw lamang po kayo. And marketing of LPG. Ayan. So, maraming mga false marketer, ano? Dami dyan. Re-regulate din yan. Baka mali-mali yung sinasabi niya. Sabi mo, ganito, wala ka naman ganyan, hindi ka naman authorized, bakit nagbebenta ka ng ganito? Pero minamarket mo, ganito. So, isang halimbawa lang po yan. Na pwedeng matakil po yan sa IRR ng RA 11592. Okay? So, under Section B ng Section 3, importation, sakop pa rin niya ito, no? Ipatutupad din ito, sabi niya sa ganito, no? Importasyon, manufacture, requalification. Hoy, ano ba itong tinatawag na requalification? So, mamaya, bigyan lang ko lang kayo ng paunang ano itong requalification para sa definition of terms ay paliliwanag sa inyo kung ano yung requalification, no? So, in advance, bigyan ko na kayo ng idea para hindi na kayo nabibitin, no? Ito yung halimbawa, yung mga tangke na dati na natin ginagamit bago pa man lumabas itong batas na ito, nandyan na yan sa market, umiikot na yan, pero walang tatak, no? Tawag dyan mga generic, no? So, i-requalify yan. I-requalify yan kung good tanks ito o hindi good tanks. So, kinakailangan wala nang magiging generic ngayon yan kasi walang matutukoy. Kanino ba yan? Sorry. Siyempre, gusto lang makabili ng mga tangke, malagyan ng LPG. Merong independent manufacturer, nagmamanufacture lang ng mga tangke nang walang tatak. No? Umiikot po yan. Kasi nga, pag may tatak, ito no, pag may tatak na po yan, ay nagmamahal na po yan eh. Nagmamahal na. No? Pero bakit nagmamahal? Kasi nagkakaroon po siya ng responsibility. Hindi lang po siya tangke, kundi nagkakaroon po siya ng legal responsibility doon. No? May matutukoy, madaling matukoy kung sino ang may pananagutan. Kasi may tatak na siya. So, iiwasan na po ngayon yan. Aside from, yung mga tangke na hindi na kwalipikado, hindi pumasa, ika nga sa safety standards, ano po yan, no? Mawawala na po yan sa merkado. Excuse me lang po, at ako iinom ng tubig at medyo tinamaan na yata tayo ng COVID. Sorry. Ayan. Pasensya na po at madali pong magasgas yung lalamunan ni Mang Turing, no? Okay. So, uy. Nawala. Alright, puntan po natin yung ito, no? Requalification. So, nabanggit ko na sa inyo. I-requalify siya. Ang ibig sabihin ng i-requalify, base sa aking pagkakaintindi, ipapakita natin yung tangke, isasubmit natin yung tangke. So, pagka itong tangke na ito ay pwede pa, then, yung implementing agency nito ay wawalain na yung generic na mga tangke. Wawalain na yan. I-requalify yan. Kumbaga, i-filter niya ngayon. Halimbawa rito yung may, kaninong tangke ba ito? Ikaw pala gumawa niyan. So, total, pasado naman yan. Tatakan mo na yan. So, ito po, ganyan lang po yung naglalaro sa isipan ko kung anong konsepto na tinatawag na requalification. Ano po?
So kung mali po ako sa pagkakaintindi ko na yan, ay pagpamanhin po ninyo, no? Repair. So, may mga may mga planta, o hindi lang planta, no? May may mga kumpanya na sadyang ang ginagawa nire-repair, no? Kinukumpuni ang may mga let's say manipis na o may butas na. Ang ginagawa po, dinadala lamang po ito sa may isang shop na pinagdadalhan ang mga ito upang i-repair po ito at gawin uling good at lumalabas uli sa market. Abay, mapanganib po yan. Napakapanganib po niyan. So, magtatakda po uli ng pamantayan na papasa po sa sa quality and safety standard, no? Kung paano ba ang pagkukumpuni na gagawin. Ito ba ay pwedeng gawin na lang ng mga backyard shops, etc., etc. So, ire-regulate din po yan. Malamang sa malamang, ganyan po mangyayari. Ire-regulate po yan. Okay, kukontrolin po yan. Why? In the interest or in the protection of end users. Nasa na po? Swapping. So, ayan, no? Dito medyo ano ba yung tinatawag na swapping nito, no? Halimbawa lang, bumili ka ng isang branded LPG tanks as against ito ang ibibigay niya. Okay? So, hindi ko alam kung paano itong swapping na ito, no? Kung ano yung specific na gustong mangyari nung may akda nito, paano i-regulate yung swapping. So, siguro, malamang, magkakaroon din ng pamantayan dyan sa mga klase ng, kasi pagka ganitong tangke, sobrang mahal, minsan nakakalito eh. Mayroon tayong malaking kumpanya dyan, talagang nalilito ako sa mga presyuhan eh. No? Hindi ko naman siyempre pwedeng i-disregard yung kalidad ng tangke niya. Pero ako rin naman, as against the other tanks, generic, hindi ko rin makita yung difference. Except doon sa mga tenga-tenga niya at saka sa design, no? Pero ang maganda sana rito, mga ka-outlet, lahat sila magkaroon din ng standard na presyo. No? Hindi yung dahil sa tagal ng industriya, iba na yung ang problema. Diyan papasok ngayon yung kung saan yung mas mababa, ako yung may refilling plant, anong gagawin ko? Akong bahalang dumiskarte para mag-refill lahat sa akin yan. Oh. Pero kung yan standard yan kahit saan, well, 'di ba? Maganda, hindi mag-iisip ng korupsyon yung outlet, hindi mag-iisip ng korupsyon yung household. Hindi niya ibabargain yung seguridad niya. Kung talagang magkakaroon ng pamantayan, which is naniniwala tayo na ang layunin ng MACDA nito ay ganyan. Improvement. Well, improvement. No? Kung may repair, may improvement. Yung disenyo, yung tangke mismo. No? And scrappage of LPG pressure vessels, yung pagbabasura. Kailan ba pwedeng ibasura? Kailan ba pwedeng i-maintain? Yan. Whichever is applicable. Right? So, nasa letter B pa lang po tayo. Mahaba na po. Nakahalos sa naka-30 minuto na po ang ating pinag-uusapan. Nandun pa rin po lang po tayo sa section 3, no? Paragraph B. Natapos po natin ang paragraph A and B. Tandaan po ninyo, dahil hindi po tayo makaka-move, no? Pagka paulit-ulit po tayo. So, sa susunod po na pagtalakay ay nasa section 3 pa rin po tayo. Itatalakay po natin yung paragraph C. Napaka-interesting po nito sa mga kasamahan ko sa mga ka-outlet, mga ka-dealer, no? Mahalaga po na maintindihan po na magkaroon po tayo ng pag-unawa dito para mas lalo po natin mapatakbo ng maayos at mailagay natin sa ligtas yung operasyon at pagbebenta natin ng LPG sa end users. Okay, so wala naman pong humangad na magkaroon ng aksidente, magkaroon ng sunog, no?
mahirap naman po na puro ang iniisip lang po natin ay yung kapakanan natin ng kapakanan ng bulsa natin dahil medyo malaki na ang kapital natin, nandun na po tayo. Pero hindi naman din na po natin pwedeng i-compromise o bargain at delikado po, no? Yung kaligtasan ng mga end users. So hanggang dyan na lamang po muna mga ka-outlet, no? Si Mang Turing ay magpapaalam na po muna at maraming salamat sa inyong patuloy na panonood sa ating video na ito. At sa susunod ay pagpapatuloy po natin ang pagpapaliwanag ng Republic Act 11592 known as the LPG Industry Regulations Act.